Isyu, Radyo Migrante. Radyo Migrante. Talakayan ng mga napapanahong isyu na may kinalaman sa mga buhay ng mga migranteng Pilipino at pamilya. Radyo Migrante. Radyo. Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat at nagbabalik po kami sa Radyo Migrante. Medyo matagal po kaming nawala. Ako po si Chat Dimaano mula po sa Migrante South Korea, kasama ko. At kasama ko po ngayon ang pangkalahatang kalihim ng kasama ko, si Pastor Jones Galang. Magandang gabi, Jones. Bumati ka sa ating mga tagapanood. Opo, magandang gabi po sa ating lahat. Narinig niyo po ba ako? Yes, loud and clear. Nagpapasalamat po ako sa muli ninyong pag-iimbita. Pag-imbita sa akin upang maghayag ng kasalukuyang kalagayan ng sambayan ng Pilipino, pati na yung mga migrante, particular dito sa Korea, sa ikatlong SONA na ni President Bongbong Marcos. Sana po manatili kayong nandito sa aming programa hanggang sa matapos po. Muli, magandang gabi at maraming salamat uli sa inyong pag-imbita sa akin. Okay. So, siguro naman hindi lingid sa lahat, darating yung ika-tatlong SONA ba o apat na SONA ni Bongbong Marcos. Yun yung pag-uusapan natin ngayong gabi. Ilalahad ano ba yung nagaganap sa atin sa Pilipinas. And kanina lang hapon ay naglunsad din ang kasama ko at kasama din yung ating mga ka-solidarity na mga local na mga human rights defender din sa Korea, yung isang ano nga ba na sandali nawala ko yung So kanina kasama natin yung mga locals para magprotesta tungkol sa pagdating ni Vice President Sara Duterte. Kanina marami tayong mga tagapagsalita din at siguro mamaya maipakita natin ng konti yung ating mga ginawa kanina na programa. Pwede po kayong mag-comment sa lahat po ng nanonood. Please mag-comment kayo para naman kung kaya naming sagutin ang inyong komento ay sasagutin namin. So magandang gabi po sa inyong lahat muli. Umpisahan siguro natin sa paliwanag kung papaano yung kasalukuyang nagaganap sa Pilipinas at malamang na ipagyayabang ng rehimen ni Bongbong. Okay, so maraming salamat, Chat. Maganda itong napili nating tema para sa ating programa ngayon. Ito yung SONA na naman, migrante na saan. So, ngayon, kung babalik-aralan po natin, ang unang SONA ni President Bongbong Marcos ay nangyari noong July 27, 2022. Ang pinakatampok po sa kanyang SONA ay hinggil sa ekonomiya, na pasisiglahin yung ekonomiya. Number one, magkakaroon daw ng face-to-face sa mga school kasi nga galing tayo sa COVID, no? Ang ikalawa, sa kanyang SONA, yung food sovereignty raw, no? So, yun yung kanyang pinagdikdikan at dito po natin narinig yung sa kanyang pamumuno magiging 20 pesos yung kilo ng bigas. Okay? At napatunayan naman natin hanggang ngayon wala pa hong 20 kilos of rice. At kahit na po yung sa mga tindahan, yung kadiwa na sinasabi, yung kanyang bigas na 20 pesos kada kilo ay parang hindi na may luto, no? So, yun po yung nangyari sa first niya. Doon po sa second SONA niya noong July 26, 2023.
no? Ang nakapokus din naman ay ekonomiya, pero meron ng report na nakaligtas na daw tayo sa krisis at umusbong na ang ekonomiya, no? Kung natatanda natin 'yon, 2023, okay? So dito medyo pumesto na rin na alam naman natin nabuo na yung implementary na yung DMW, no? Na isa na siyang department na ang kanyang pangunahing mandato ay i-process yung mga Pilipino para magtrabaho sa ibang bansa. At kung sa Korean context, dito rin nangyari na inatras ng DMW yung kanyang pagpoproseso sa mga seasonal workers, no? Mga mga January, no? Sabi niya, ihinto muna natin yung pagpapadala ng mga seasonal workers sa Korea kasi mayroong mga report na yung kanilang mga karapatan at kanilang mga security ay hindi maganda, no? Pero doon din sa taon na yon na 2023 March, nagbukas na rin at may dumaan na sa kanila yung mga seasonal workers at pinadala na sa Korea. Kung natatandaan ninyo, dumating pa si Arnel Ignacio ng OWA at nakadaupang palad natin siya at doon inharap natin yung isang seasonal workers from Magalang na dumating ng April 10, namatay ng 13, no? So, yun ay mga seasonal workers na mula January ay ininto muna ng DMW, pero nung mamatay naman yan, wala naman DMW na nagasikaso, di ba? So, yun po yung Nilive pa natin yan, di ba? Oo, nilive pa natin yan, no? So, ngayon, doong 2022, July 2022, 2024, no? Nagkaroon ulit po ng SONA, no? So, ganun din ekonomiya yung niya na pagagandahin niya yung ekonomiya, no? At sabi niya pinagmamalaki niya dito yung niya sa West Philippine Sea na hindi tayo susuko sa mga Pero marami din naman yung nangyari na bakbakan na sa West Philippine Sea. Wala din naman nagawa ang ating Pangulo, di ba? So, ganyan yung food and security, agriculture, sabi niya, no? Ngayon, kung matatandaan natin, 'di ba? Dito na yung bakbakan ng mga Duterte at saka ng mga Marcos. Nawala na yung dito na yung nagkahiwalayan na walang forever, no? So, pumilos na rin yung pangkating Marcos upang ma-impeach nga si Sara Duterte. Nag-divorce na sila. Nag-divorce na. At sa nangyari yon, lalo na mga naghirap yung sambayan ng Pilipino, no? At kung makikita natin dito yung pagdating din ng US troops, yung mga balikatan na nangyari sa Philippines, sa Philippine Sea na kung saan hindi na lang Amerikano yung dumarating para magkaroon ng military exercises, no? Nandiyan na rin yung Australia, Japan, 'di ba? May pansamantala mayroong taga France, gano'n, Canada, 'di ba? At ang pinaka-latest na malaking balikatan na nangyari ay itong the last week of April, first week of May, parang gano'n, 'di ba? So, sa lahat ng itong gano'n, wala namang naging significant development sa ekonomiya, no? Oo, sa ekonomiya. At ang barometer niyan na para makita natin na walang substantial na development sa ating ekonomiya ay marami pa rin yung nagugutom, di ba? Approximately 6,000 Filipinos ang pumupunta sa ibang bansa upang magtrabaho. Okay?
At ano pa, dito na rin dumating yung mga naglipa na parang mga yung kabuti. Kabuti yung mga language school na dati natin Korean language. Ngayon hindi, may Japanese na, no? Oo, kasi dumadami na rin yung mga government to government partnership, no? Hinggil sa pagpapadala ng mga manggagawa sa kanilang mga bansa. Halimbawa, Todo Japan. largang labor export, no? Yung kaya yan ang barometer na wala talagang substantial development yung ating ekonomiya kasi naglilipa na yung dumadami yung mga migrant workers mo papuntang ibang bansa, no? At sumusulpot yung mga different institution na kung saan parang ginagawa mo yung mga institution na yon para i-develop mo yung tao mo upang ilabas mo ng bansa. Ha? May pumunta kayo sa DMW site, dmw.gov.ph. Makikita mo lahat doon, no? Job opportunities, 'di ba? Job opportunities, sasabihin niya ibang bansa 'yun, no? Tapos topic examination, ha? Gano'n. Lahat ay doon. Kumbaga sa ay parang yan, parang isang malaking mall na ang pagpipilian mo ay pag bibili ka at dadalhin ka sa ibang bansa, no? Yan ang yan ang nakikita natin kay Bongbong. Ngayon, ang isa pa, yung recently ngayon, itong, hindi ko alam, hindi, kasama ko sa 2024 ito sasabihin ko, di ba, nagpunta siya sa Amerika, di ba? With Trump. Last week, nakipag-usap siya sa kay Mm. Trump, no? At ang kanyang pinagmamalaki ay 19%, 19 tariff ba yung nakuha? 19% ba? Yung 7? Pilipinas ay 19% ang tariff ng Oh, US pero tayo tariff ay zero. sa natin, sa produkto natin magkakaroon ng 19% tariff ang sisingilin tayo ng 19% ng Pagpapasok sa US. produkto, di ba? Samantalang yung Amerika, kung mabebenta siya ng mga produkto sa atin, zero, di ba? Babahain tayo ng katakot-takot na Oh, American tapos products. US military bases niya, open yung Pilipinas, no? So ito pa lang mga ganito na na mga bagay ay nagpapalinaw sa atin na walang nag-develop sa ekonomiya natin, sa ating sinasabing job security, food security sa within 3 years ni Marcos, no? So sa Korean context ngayon, 'di ba? Ito pala, idagdag ko pala bago ako pumunta doon. Ang sabi ni Marcos noong second SONA niya, nagpapasalamat siya sa mga OFWs kasi nakapag-remit sila ng $307 billion. Wow. 300 kahit na i-search ninyo yung kanyang SONA speech, second SONA, nagpapasalamat. $307 billion? Yes, ngayon, kakaunti yun. Kakaunti yun, no? Kakaunti yun. Bakit kamo? Marami ng mga OFW na hindi nagpapadala sa bangko, 'di ba? Tama. Hindi Oo, dumadaan sa hindi dumadaan sa ngayon, normal bank wala na. route, Eh di teka nga. sa Korea lang 'di ba? Meron ng Mm. GE9, ano Mm, ba? Madami na. Yung pang umuuwi na dinadala na lang nila, hindi dumaan sa yung bangko. pera. Yun, lalo na yung mga EPS na natapos na yung mga kontrata, milyon-milyon yan, di ba? Kaya Mhm. hindi ina-account yun. Kaya itong $307 billion, maliit ito kung titingnan natin talaga yung buhos ng pera. Ang ibig sabihin, napakalaki ng contribution ng mga OFW sa ekonomiya ng Pilipinas, di ba? At kaya nga sa ating bansa, no, sa ito yung tinatawag nating labor export policy, no, na program, kung saan Mhm. yung labor natin, yung lakas paggawa natin ang nagiging ah, material natin para kumita ng pera ang ating gobyerno. Kumbaga sa ito yung negosyo.
no? Ito yung magandang negosyo. Kaya kung negosyo mo 'yan, no? Kung negosyo mo ya ang pagpapadala ng mga labor sa ibang bansa, siyempre i-a-upgrade mo yung mamamayan mo. Kaya nga mayroong mga institusyon na language training. Yung mga domestic workers, mayroon na rin mga nagse-seminar. Kailangan niya makakuha ng certificate na siya ay legitimate na domestic workers, no? At Tapos, ang pinakamatinding bugaw doon yung pagtatayo ng Department of Migrant Workers. Yun yung talagang todo largang institusyonalisasyon ng Labor Export Program. yun, yung tapos, di ba, sabi niya, magagawa pa sila ng bangko, no? At saka Bangko, para no? makuberan may ospital pa eh. Mga bangko na may bangko daw na doon na lang magpapadala ng pera Mm. yung FW, di ba? Ang ibig ba Mm. sabihin noon, doon na lang tayo magpapadala, wala na tayong kalayaan pagdala ng pera natin sa ibang lugar. Parang gano'n. So yan ang mga indications kung bakit ko nasasabi na walang nag-develop doon sa ni Marcos sa 3 taon niya. Okay? At ano 'to, hindi mag-iisip yung isang Pilipino na pupunta ng abroad, mag-aasawa ng foreigners para makapunta sa ibang bansa. Kung mayroon siyang magandang katayuan, sumusweldo man lang siya na nakakasapat, no? Nakakasapat sa kanilang pamilya, hindi Mhm. naman Mm. na umalis yan sa Pilipinas, 'di ba? Mm. Kaya ano 'yan, yung buong ano niyan, yung buong ugat, no? Ng mga nag-a-abroad na niyan, yung mismong sistema ng Pilipinas na ano 'yan, walang malinaw na trabaho, 'di ba? Yung yung agriculture natin ay 'di ba? Nasa kamay din lamang ng iilang tao. Basta yung semi-feudal at semi-colonial din yung sistema. Kaya puro krisis 'yon, 'di ba? Mm. May fans ka So, eh. May fans ka o napakagandang lalaki daw nung host. Walang tatalo sa militanteng kapugian ni Manong Jones. okay. So ngayon, sa Korea, bilang natin, sa Korea, ang mga Pilipino po sa Korea ay nasa 65,808, 36,000 more yung mga babae, 24,000 ay yung lalaki, 24,000 po yung mga kababaihan, Mm. Padami ng padami, 'no? EPS, domestic workers, seasonal workers. Seasonal workers. Ito po yung nakakaawa, no? Yung seasonal workers, 3 months, 5 months, 8 months, wala na siyang trabaho. At nagbebeg sa amo na, "Oh, padala mo uli ako dito kahit na hirap sa trabaho," no? So mas nagiging vulnerable siya sa abuso. Oo, pero Mm. dumaan na daw 'yun sa mga DMW, 'di ba? Oh, lalo na yung domestic workers, 'no? Oo, itong mga domestic workers na 'to na dumaan sa proseso para sila ay maging domestic workers dito. Ngayon, ginawang guinea pig, 'no? Parang pilot area at ang Mm. sinasabi ngayon parang yung Seoul City na kung saan ang nagha-handle ngayon ng domestic workers parang sumuko na rin at, hindi na sila kukuha ng iba pa. Paano yung natirang 88 domestic workers, 'no? 'Di ba? So sila ay nagho-hope na ginawa yung lahat ng kakayanan nila para maging domestic workers, pero ang estado ano ang kanyang, ginawa, 'di ba? Wala na. Magiging potential 'yan ng mga undocumented workers, Exactly. 'di ba? Yung mga seasonal workers, maraming problema diyan, tumatakas, 'di ba? Oo. So, tapos ngayong mga undocumented workers sila, anong sasabihin ng gobyerno? Hindi na sila member ng OWA, Hindi na Hindi namin daw sila matutulungan, OFW actually. 'di ba? Hindi na namin matutulungan 'yan, eh. Oh, Mm. ilan yung mga seryoso na mga case na hinawakan ng kasama ko nasa hospital ngayon. Hirap na hirap tayo na kumuha ng tulong sa pamahalaan ni Bongbong. Anong sasabihin ng DMW?
hindi na sila OFW, 'di ba? Mm. Samantalang yung isang case natin 1991 pa rito, sa dami ng binirang pera sa Pilipinas, wala mang makuhang tulong sa Sa gobyerno natin, gobyerno. 'di ba? Sabihin ni Bongbong Marcos, "Nagpapasalamat ako sa OFW sa laki ng tulong ninyo sa ating ekonomiya." So ngayon nangangailangan ng tulong yung OFWs. Ano sinasabi nila? Ha? Hindi ka na OFWs, hindi ka nakasama. So yun po yung ano natin na kumbaga sa iaano ko po yung bibigyan ko na lang ng suma yung lahat ng mga sinabi ko sa panahon ni President Bongbong Marcos sa tatlong taon niyang pamumuno bilang presidente sa Pilipinas. Pahirap ang sambayanang Pilipino sa pamumuno ni President Bongbong Marcos, 'di ba? Parami yung nag-a-abroad. At sa pag-a-abroad nila, parami yung inaabandona ng ating gobyerno at walang tulong sa mamamayan niya kapag nasa ibang bansa na siya. At ang tinutulungan nila kung sino yung nakuha ng media, 'di ba? Yung ano tawag natin doon? Yung Sumikat. Medyo Sumikat. nag-viral. Nagsumbong kay Tulfo, 'di ba? O nag-viral siya. 'Di ba? Ang kailangan natin ay dapat ang gobyerno kung gusto niyang inegosyo, no? O kung gusto niyang pagkakitaan yung mga Pilipino, dapat naman sana kapag nangailangan ng tulong, suporta yung mamamayan niya sa ibang bansa, naka-ready siya, 'di ba? So, yun po yung ngayon, ito pa yung isa, 'di ba? Nandiyan si Sara Duterte, nagpasyal sa Korea, 'di ba? Wala naman pong masama kung namamasyal siya, 'di ba? Pero bilang Vice President ng Pilipinas, kahit hindi naman kayo magkasundo ni Marcos, 'di ba? 'Di ba ano 'yun? 'Di ba delikadesa 'yun na bumabaha yung mamamayan ng Pilipinas, ang dami nabibiktima ng bagyo, namamasyal ka lang, 'di ba? So dapat so kinokondena natin yung desisyon ng Supreme Court, no? At lalo nating dapat hindi tigilan si Sara Duterte sa kanyang pamamasyal sa ibang bansa. Samantalang wala naman siya naitutulong sa migrante, sa mga OFW, lalong-lalo na sa mga mamamayang Pilipino sa Pilipinas. Dahil sa panahon ng bagyo at baha, nasa ibang bansa siya. So yun lang man po at maraming salamat. At kung may mga tanong pa po kayo, pwede po namin siyang sagutin. Thank you. Ayun. So, napakaganda nung mga binigkas kanina yung pagpapaliwanag. Napakatumpak yung paglilinaw ng pakinabang ng gobyerno sa mamamayang Pilipino, but in return, wala siyang pakinabang. Malinaw naman siguro sa mahabang panahon sa mahabang panahon alam na natin na yung mamamayang Pilipino ay kino-commodify o tinatratong isang produkto ng gobyerno. Kaya nga itinayo yung Department of Migrant Workers Kaya nga naghahanap yung mga embahada kung saan may labor market Dahil nga mayroong kakulangan ng trabaho sa Pilipinas. Pero gaya nga ng sinabi ng ni Jones na sa kabila ng pakinabang ng gobyerno sa mga migranteng Pilipino, wala namang malinaw na balik. Ni hindi maipagtanggol yung mga karapatan at kagalingan kapag nakukulong. Ni hindi nga madalaw minsan 'di ba? Yung nakulong. Nga pala, yung isa nating tinulungan, ang balita ko ang akala ko pa naman nung pumunta tayo sa Department of Migrant Workers ay masusolusyonan na yung kanyang problema sa bayad. Yung palang nagbayad pa yung simbahan nila nung kanyang mga bills.
Malupit itong malupit na pagkakanulo sa mga migrants na sabi nga ni Jones kanina ay sa mahabang panahon nagpapadala ng dolyar sa Pilipinas at nagbabayad na ibinabayad naman ng gobyerno doon sa mga foreign debt servicing, sa debt servicing ng Pilipinas, na inutang ng mga politiko nung araw na hindi naman pinakinabangan. Ay yung tatay nung nakaupo ngayon binabayaran pa rin natin hanggang ngayon yung inutang ng tatay niya at nanggaling yun sa mga hirap ng mga OFWs. Siguro kanina nakita ko yung mobilization mobilization ng pagdating ni Sara at talagang nakakadismaya na gaya nga ng sinabi mo kanina sa kabila ng kalamidad ay ang iniisip paano ililigtas yung tatay niya. Siguro mas mahahatak mo pa yung mga tao kung nakikita ng mga tao sa kabila ng kalamidad, sa kabila ng kung ano mang nangyayari sa pamilya mo pero naroon ka't naglilingkod sa mamamayan. Palagay ko mas pakakaawaan pa Pero hindi Mas nakakahiya kumbaga. Nakakahiya sa isang lingkod bayan na yung mamamayan mo naghihirap pagkatapos ganun. Ay, magandang gabi sa mga nanonood kay Loretta, kay Anida at kay Lilet, si Medrano, si Kapitana ng mga taga Tiangwidong. At saka si Sunny Kiray, magandang gabi sa inyong lahat. Please paki-share yung ating live ngayong gabi. At kung mayroon kayong tanong, pwede naman kayong mag-chat dyan. No? So bago tayo siguro magtuloy-tuloy, dahil mahaba pa naman yung oras natin, siguro habang nag-iisip kayo ng itatanong ninyo, pwede naman naming ipalabas yung aming mga kanina, yung mga ginawa namin kanina. So eto eto yung isa naming sandali. Ito yung isa naming ginawa kanina. July 27, 2025. We from Kasama Ko and the Philippines Human Rights Network in Korea, along with various organizations, participate with the decision of the Supreme Court to declare the unconstitutionality of impeachment trials due to technicalities, which is the July 25 ruling is not just wrong, it is, and an insult to the very design of our democracy. It prevents to respect the Constitution, but crumbles on its spirit. It reduces impeachment to a game of games and filings, ignoring the principle that no one, not even a vice president accused of betrayal of public trust, is above scrutiny. Instead of helping the victims of Typhoon Priscing, Dante, and Emo, Vice President Sara Duterte is gallivanting to encourage OFWs or overseas Filipino workers in Korea to join her in calling for the return of former President Rodrigo Roa Duterte, who is currently detained at the International Criminal Court for crimes against humanity. Aside from all of this, in the year 2023, the Commission on Audit findings regarding Vice President Sara's confidential Nawala. Okay. July 27, 2025. Paki-unmute na lang Okay. Okay. So, yun yung ilan sa kanina sa mga
mga naganap kanina, yun yung manifesto ng Unity. Kasama natin kanina para sa press conference yung Philippine Human Rights Network in Korea at yung mga taga Chontail kanina nandun din sila. Ano yung nila dun? Yung may isa pa kasing tayong nakasama doon na Health Choso nandun din sila kanina para magbahagi ng kanilang pananaw hinggil doon sa pagkadismaya din nila kasi nga alam nila yung nangyayari sa Pilipinas, alam nila yung sitwasyon. Kaya nakibahagi sila sa ating pagkilos kanina. So ayun. Meron pa tayong mga comments. No audio daw po. So hi Sally. Si Sally ay tagapangulo ng Pag-iribang Bicolnon. So sa mga Bicolano na gustong magkaroon at sumali sa organisasyon, kontakin nyo lang si Pres Sally Astillero. Siya yung kasalukuyang tagapangulo ng Pag-iribang Bicolnon. Okay, meron pa ba tayong idadagdag bago tayo maghiwa-hiwalay? Eka nga. Akala ko, okay pa ba ako? Okay. You are still here. Akala ko kasi dadagdagan ko yung sa Korean context, no? Yung sa 65,000 na mga Pilipino, lalaki pa yan, no? Kasi ang Korea kasi as of now ay yung economy niya pababa din. Dahil yung manpower niya ay kakaunti kasi aging society na yung Korea. Marami na yung matanda. Tapos low yung kanilang birth rate, no? Kaya para itaas nila yung kanilang ekonomiya, kailangan nila ng additional na manpower at ang magbibigay niyan mga migrant workers. Okay? Kaya kung nakikita ninyo yung ng Korea, seasonal workers at mag-o-open pa yung services gaya ng hotel at saka mga restaurant, no? Tapos patuloy pa rin naman yung pagdagsa ng EPS, yung mga E9. So pero sa kabila ng pangangailangan nila ng extra manpower para maka-recover at maging competitive muli yung kanilang ekonomiya, ano ang ginagawa ng Korean government sa mga migrant workers? Diba? Inuhuli, crackdown. Parang tayo ay mga kriminal, no? Nakita ninyo yung ginawa nila sa isang Sri Lankan kailan lang, itinali ng plastic doon sa forklift tapos pinag-ikot-ikot na ganon, di ba? So ito ay pag-abuso, no? Pagyura sa karapatang pantao ng kahit na Sri Lankan siya, di ba? Kailangan madama natin yung ginagawang yun na pagyurak sa kanyang karapatan pantao, no? Ngayon, tumitindi yung pati presidente nila, yung bagong presidente nila nagsalita na sa kahayupan ng ginagawa sa mga migrant workers, no? So yun yung ngayon, ano ang dapat nating gawin sa sitwasyon na to? Dapat yung lahat ng mga migranteng manggagawa ay matuto na tumayo, no? Tumayo upang ipaglaban yung kanilang basic rights and welfare. No? Nasa saligang batas naman ng Korean na hindi ka pwedeng ibuli, no? Hindi ka pwedeng ganyan-ganyanin kasi nga mananagot ka sa basic human rights yun in any democratic institution. Oo. So mananagot ka sa kanilang batas. Ngayon,
alam natin na natatakot kayo na lumaban kasi baka kayo pauwiin o baka ano, 'di ba? Kaya Mm. nandiyan yung mga komunidad, nandiyan yung mga organisasyon na sumali. Sumali sa mga organisasyon kasi nga kapag organisasyon na ang tumatapat doon sa estado, natatakot na siya. May boses na tayo, no? At sa Korea nga mayroon ng migrant trade union, 'di ba? Oo, pwede naman tayong gumawa ng Philippine Migrant Union, 'di ba? So ito yung ano, ito yung dapat nating gawin kasi kung wala din namang tumutulak, kung wala din namang tumatayo at nakikipaglaban para sa ating mga karapatan at karaingan, walang magbabagong batas sa Korea kasi parang nakikita ng mga mambabatas at saka yung mga namumuno na, ay wala naman nagrereklamo kaya tuloy-tuloy lang natin. Tuloy-tuloy yung paghuhuli, tuloy-tuloy yung yung seasonal workers, no? Tuloy-tuloy lang yung domestic workers na wala na palang pagpapatuloy, no? So, kung mayroong mga tatayo, kung mayroong mga maglalaban, magkakaroon ng panibagong pag-iisip yung mga nakaupo upang baguhin yung batas na yon, no? Gaya nung karanasan noong 1992 to 1995. Dahil sa pangangailangan ng Korea sa mga manggagawa, napilitan siyang illegal, no? Gawing legal ang lahat ng mga undocumented sa Korea noon, no? So lahat ng mga undocumented kasi pumasok ang mga manggagawa sa Korea ay turista. Nangangailangan ng mga manggagawa ang Korea para maging competitive yung kanyang ekonomiya, napilitan siya na lahat ng mga undocumented ay gawin niyang legal. Sa panahon ngayon, mas nangangailangan ang Korean government ng mga manggagawa upang maprotektahan yung kanyang ekonomiya. Kaya gaya ng sabi ko kanina, wala siyang kukuha sa loob ng Korea kasi halos matanda na yung mga manggagawa sa Korea. Marami nang nag-retire at low ang birth rate nila, walang sinisilang. Almost zero Nagkakaroon ng birth rate. problema yan. Kaya kung tayo bilang mga migranteng manggagawa ay nagkakaisa sa iisang organisasyon o kahit na maraming organisasyon, basta mayroon tayong organisasyon na pinaglalaban ng ating karapatan at ina-address natin sa Korean government, mapipilitan ng Korean government na magkaroon ng mga batas na magpoprotekta sa mga migranteng manggagawa, no? Yang EPS na yan ay hindi isinilang na ganyan na lang. Pinaglaban din yan ng mga migranteng manggagawa at saka ng mga migrant support center, no? May sumuko pa ng dugo diyan. Opo, di ba? So ngayon, Sumuko ng dugo. ano ang malinaw na inilalaban natin? Ang inilalaban natin, ito po yung working permit system, no? Ang working permit system ay mananatili kang manggagawa hanggang sa gusto mo, hanggang sa maging retiro ka na. Pwede kang mag-transfer sa ibang kumpanya kahit walang pirma yung amo mo. Gaya ng ordinaryong manggagawa sa Korea. So, yan po yung pinapalit, kung ayaw nilang alisin yung EPS, gumawa ng bago na sinasabi nating working permit system. Kasi yung EPS ay ginawa yan dahil daw papalitan yung trainee system. Mayroon pa naman trainee sa Korea eh. Hindi naman siya inalis. Di ba? Pero gumawa na rin na siya ng employment permit system. At gayon nga, yung employment permit system, nagkaroon na ng sincere na 4 years, 10 months, kapag hindi ka nag-transfer, magkakaroon ka uli ng another term na 4 years and 10 months. Ngayon, meron na naman bago. Ito yung E7-4. No? So lahat ng EPS na mayroong skilled, tapos pwede na silang maging E7-4. So lahat ng 'yan ay nagbabago according sa pangangailangan ng Korea at according sa paglaban ng kanyang mga manggagawa. Kasama na yung migrants, no? Kaya yung working permit system na kung saan magbe-benefit yung lahat ng mga migranteng manggagawa, kung magawa yan at maging batas yan, mas magiging develop yung Korea, mas magiging beneficial naman sa mga migranteng manggagawa. So,
Inihikayat ko yung lahat ng mga migrant workers, particular yung mga Pilipino, no? Basahin natin yung naging kasaysayan ng migrasyon ng Korea. Tingnan natin yung mga batas na pinasa diyan na nagkaroon ng magandang benepisyo para sa migrante manggagawa. At doon tayo kukuha ng mga factors upang tingnan natin yung sinasabi naming working permit system. Yan ba ang mas maganda sa Korea sa susunod na mga panahon, no? Kasi yung sincere hanggang two terms lang siya. Yung E7-4 ay mayroon ding limit. Pero yung working permit system, kung kukulumpanin mo na lang sa working permit system, magtatagal yan. No? Hanggang magretiro na lang yung Pilipino para umuwi. Kasi sa Korea naman talaga, kapag matanda ka na, hindi ka talaga tatanggapin kahit mo pa. Diba? Pero gusto ko sana, Tata Jones, idiin dun sa mga minention mo kanina na magaganap lamang yung working permit at napaka-essential dun sa mga minention mo kanina ang pagsali sa mga organisasyon. Ang pagtatayo ng mga organisasyon na may layuning isulong yung inyong mga rights and welfare. Hindi makakamit yung usapin ng working permit system kung hindi ka talaga magtatanggol, makikiisa sa mga may kapareho mong pananaw. Kasi ang kasaysayan ng EPS ay iniluwal nung panahon na ang organisasyon sa Korea ng mga Pilipino, kung sa Pilipino mang side, ay talagang napakayabong, napakaraming mga organisasyon. Maging regional man yan, maging hindi regional, talagang ang organisasyon nun ay napakarami at maya't maya may mga aktibidad na nagaganap. Kaya noon napakadaling magsulong ng pakikibaka ng mga migrants at sa kasalukuyan ay di nagbago nga yung terrain. At sana ibalik natin yung ganong klase ng kultura na tayo ay sumasapi sa mga organisasyon para ipagtanggol yung ating mga rights and welfare. So, di ba, mas dapat idiin yun talaga sa mga minention. Kanina, diniin din eh. Gusto ko lang talagang i-reiterate na muli. Kumbaga, yun. Oo. So, kung titignan natin yung kasaysayan ng Korea sa bilang hosting country, nagsimula pa lang yan 1988. No? 1988 after ng Olympic, no? So 1992 nabago na yung kanyang mga batas. Nagkaroon na rin siya ng technical trainee, no? Na kinopya sa Japan at saka sa Taiwan, no? Tapos nagkaroon siya ng visa mula 1992 hanggang 1995. Diyan na umusbong yung mga trainee na doon, 'di ba, nilaban pa nga natin yung mga trainee kasi hindi naman talaga sila trainee eh. Abolish trainee system. Kaya nangampanya tayo na abolish trainee system. Kaya yun po yung naging ng EPS. Ano? Pinagluwalan, pinag-anakan. Noon pa, ang nilalaban natin ay working permit system. Ano? Noon pa man ang panawagan. Same. So, siyempre, mayroong mga iba't ibang mga mga grupo na pumayag na doon sa EPS kasi daw magliligal naman yung mga migrant workers. Nakita natin yung problema ngayon, di ba? Nagluluwal din siya ng maraming undocumented. Hindi yan kusang ibinigay. Nilaban yan. Ang daming ang nahuling mga foreign workers na kasama natin, May kinoryente pa nga eh. Bangladesh, Bangladesh kinoryente. Bangladesh. Kinoryente yung Bangladesh. Diba? Oo, yun namang sincere program ilang si Michelle Korea na di ba nung mag-hunger strike siya, nagsuka siya ng dugo? Yeah. So, yung mga yan, mga paglaban, Ang ibig sabihin, nasa sitwasyon ng hosting country sa pangangailangan niya, pwedeng magkaroon ng ganon na panibagong batas. Pero kung hindi ka rin lumalaban, mahirap, di ba? Kaya malabo. Makamtan yung working permit system. Kung gusto nating
kung gusto nating lumawig pa ang ating pag-i-stay sa Korea upang mabuhay, di ba? Kailangan tayong sumama sa mga panawagan na baguhin yung sistemang ito, di ba? Even yung mga undocumented workers, no? Sila ay naging biktima ng EPS system na to, no? Tatay Johnson, Tama. may komento si Press Sally, ano? Marami kasing OFW na ayaw lumaban at tumindig kasi ang rason nila, TNT sila. Takot silang lumaban at mag-join sa pakikipaglaban sa kalsada. Parang baste lang ang peg, umuurong. Hindi ako sang-ayon doon sa parang baste, di ba? Ang mga OFW ay matatapang, no? Ngayon, Pinatunayan na yun ang kasaysayan, di ba? yung nagano ng EPS, actually mga undocumented. Ang pumunta sa kalye. Ang May lumaban sa natirgas pa, di ba? May natirgas pa, naalala niyo yun? May natirgas pang mga TNT para lumitaw lang yung EPS na yun. yung isang taon na sitting rally sa Myeongdong Cathedral. Mm. Binunga yan ng paglaban ng mga migrante. Kaya naano yung EPS na yan, ano? So, yun nga yung gusto natin balikan no? Kasi yung kultura of organizing, of yung mga Pilipino na talagang uhaw sa organisasyon, yung kultura na yon ng mga panahon na yon, yung kailangan bumalik kasi nabasag yan yung kultura na yan at dapat nating ibalik. Siguro si Press Sally siguro nararamdaman din niya yun, yung pagsusumikap natin na yung pag-iribang Bicol nun ay palakasin, paramihin ang kasapian. Yun yung isa sa dahilan doon. Oo, pero yun, yung si Baste, ibang level, di ba? Ibang level yun Hindi siya. Hindi nga sumipot Nakita ko sa hindi sumipot. Hindi ko siya ikukumpara sa mga sa mga migrante. Ang migrante ay magaling. Mas matapang. Sa kasaysayan naman ng mga migrante noon, talagang pumunta sa kalye at mga TNT yun, hindi yun legal. Yung mga nagpa-abolish ng trainee, mga TNT yan. Tignan mo kung paano libo-libong migrante araw-araw nasa kalye. Tignan niyo kung paano naging matapang yung mga migrante, di ba? Pucha, sumabak sila rito, hindi nga marunong lingwahe. Yung araw isa-isa lang, di ba? Isang tao, isang kundyang. Hindi alam yung lingwahe, pero matapang siya nakipagtrabaho, di ba? Matapang siya kahit na minamaliit siya ng kanyang amo. Napag-iisan niya yun, Tapos nanggaan na nga. Ang kanilang alam mo, yung mga undocumented sa karanasan ko sa kanila, ang kanilang paglaban ay yung tumakas siya. Tumanggas, no? Halimbawa, hindi siya pinasahod, di ba? Tatakas na lang siya. Yun ang niya ng paglaban, no need to sorry, pero no need to sorry Press Tama, may punto rin naman yon na talagang yung marami kang kuda pagkatapos ang dami mong kondisyon ibang usapin pa yun, di ba? Pero yung mga migrants talagang sa kasaysayan matapang. Next topic siguro natin yung mga Duterte na mga duwag. Madaming kuda daming kuda. Sige, lumipat tayo doon sa mga yon. Susunod. Pero ngayon, ang pinopesto ko lamang sa panahon ni Marcos na wala namang pinagbago ang ekonomiya ng Pilipinas, naturalmente na talagang na marami yung mag-iisip na lumabas ng bansa. Diba? 8,000. 6 to 8,000 every day. Gaya sa Korea, di ba? Dream nila makapunta ng Korea kahit na paanong paraan, di ba? Sa panahon ngayon, habang nakikipagbuno tayo sa Pilipinas upang mabago yung ekonomiya ng ating bansa, siyempre kailangan din nating yakapin yung mga dumadating na mga migrante sa Korea. Sila din ay mga biktima ng isang malakolonyal at malapidal na sistemang panlipunan sa Pilipinas. Bulok na institusyon. Kaya i-welcome natin sila at tulungan. Tulungan sila sa kanilang kung hindi man sila pwedeng maorganisa na isa-isa, di ba? Natin. Ilapit natin sila sa mga organisasyon na nandiyan na, kung ano mga organisasyon yan. Kung may mga simbahan na tumutulong,
Siyempre, ang pinakamataas na antas, yung i-member mo sila sa isang union. Mm. Di ba? So, yun yung ano natin. Kasi, kailangan magkaisa yung mamamayang mga OFW, tsaka ibang mga lahi ng mga migrante, upang baguhin yung sistemang nag-aalipin sa kanila. At ang sistemang yun, nasa Korea yon. Di ba? Kailangan, Yung sitwasyon kailangan, natin dito iniluwal kasi talaga sa totoo lang, hindi, 'di ba tama? Iniluwal ng kalagayang panlipunan sa Pilipinas. Until the time na nauunawaan natin 'yon, hindi ka magkakaroon talaga ng kumbaga sa yung tibay, kumbaga yung pag-unawa kung bakit nangyayari to, or kailangan ko palang mag-organisa, or kailangan ko palang may say ako. May say ako sa nangyayari sa Pilipinas o mga policy. Nawawala yung yung kasing estado kasi at talagang pipilitin niyan tanggalin yung diwa mo ng paglaban. Yung para kang para ka na lang robot, kung saan ka ipwesto, kung saan ka ituro, doon ang punta mo. Ayaw talaga ng estado ng ng mamamayan na marunong mag-analisa, na marunong mag-isip, critical thinking sinasabi nga. Pag ang tao critical thinker kasi may tendency kang mag-create. Ba't ba kami ganito? Bakit kailangan kong lumabas? Bakit hindi ko mapaaral yung mga anak ko? Bakit ang mahal-mahal bakit laging bumabaha sa kabila ng may 5,500 daw na 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 flood control, pero laging bumabaha. At yung dati naming chairperson na si Carlo Oliver na nasa Pilipinas na may isda sa loob ng bahay nila. Tuwing umaga, pumapasok yung isda sa loob ng bahay nila. So, pwede ako manawagan. Sige. Okay. Sa lahat po ng mga migranting Pilipino sa Korea, asawa ka man ng Koreano na hindi ka pa naging Korean, EPS ka man na nagtatrabaho, E74 ka man, seasonal workers o yung mga domestic workers. Panahon na po para tayo ay magkaroon ng mga connection sa isa't isa, no? Hindi po namin alam yung mga problema ninyo, pero open po itong namin, kung narinig niyo kami, lang po kayo, mag-message lang po kayo kay chat at saka sa kasama ko kung nasaan man po kayo at kung ano yung mga problema, at pwede po nating pag-usapan at pagtulungan, no? So, We would love to hear everything about you. Yung domestic workers, ilang taon na nila sa Korea, hindi pa natin sila halos nakita Baka uuwi na lang sila, hindi pa natin makita, no? Sa mga domestic workers po, dahil kayo ay E9, pwede po kayong magdemanda sa agency na yan, na kung kayo ay pauuwiin na lang bigla, pwede po kayo magdemanda doon sa at tutulungan po kayo ng trade union ng Korea. Ito po yung KCTU, no? Kasi ang kontrata ninyo ay E9, kayo ay EPS. Okay? Yung seasonal workers naman po, kung nahihirapan po kayo sa inyong mga gawain dyan, pwede naman po kayo kumonekta sa amin at pwede namin kayo puntahan upang maging translator ninyo doon sa inyong amo, no? At sa mga E9 na nahihirapan, wag po ninyong pabayaan ninyong sarili ninyo kung talaga namang lihitimo yung inyong reason para makapag-transfer sa ibang kumpanya, at sa pagsasalita lamang o mga relasyon lamang ang problema, pwede po kayo tumawag kay chat at sabihin at makakatulong po kami sa inyo para mamagitan sa inyong amo. No? Relasyon sa amo hindi yung relasyon sa sa jowa Ay iba usapin niya. Huwag po kayong matakot. Huwag po kayong matakot na pauwiin kayo kung hindi kayo susunod kahit na hindi na kaya ng katawan ninyo, di ba? Oo. So, siyempre, ang dapat nating ang dapat nating talagang puntahan yan, yung mismong DMW. Supposed to be, lalo na yung mga EPS, responsibilidad ng gobyerno yan. Di ba? Kung natatakot kayong pumunta sa DMW, puntahan niyo po kami at sasamahan namin po kayo doon. No? So, yun po yung nananawagan po ako sa lahat ng mga Pilipino, EPS, asawa ng Korea na hindi pa Koreana, di ba? So, kung mayroon po kayong problema, mag-message lang po kayo sa amin at kung ano po yung magagawa namin ay
yung buong kakayanan namin ay ibibigay namin sa inyo. We will help you. Mm. Isa lang naman yung lagi kong sinasabi sa humihingi ng tulong sa atin. Maaaring kayo yung ibang hinihingan nyo ng tulong, may limitasyon kami. Ang isang katangian namin, hindi namin iniiwanan yung aming tinutulungan hanggang sa bandang huli. So, yun. Matatapos na yung ating oras at maraming salamat sa mga nanood sa inyo. No? Siguro may susunod pa kami. Depende. Pero gaya nga ng sinabi kanina, napakaganda ng mga pinag-usapan at siguro gusto ko ulit i-reiterate, hindi tayo makakapagtanggol ng ating mga karapatan at kagalingan na mag-isa. At gaya nga ng sinabi na natin, batay sa kasaysayan ng Korea, nangyari ang EPS, nagkaroon ng legalisasyon, hindi ito ibinunga lang ng basta't kagaya sa kasalukuyan na wala tayong masyadong maraming organisasyon. Nawalan tayo ng pangil, nawalan tayo ng kapasidad na magtanggol sa sarili. At ito ang nakikita na natin ngayon, kung susuriin ninyo, nakikita na natin ang kahalagahan ng pag-uorganisa. Ang kahalagahan ng may kinabibilangang organisasyon na nagtatanggol sa karapatan at kagalingan ng mga migrante. So yun po, magpalakas, magparami, magpadami ng organisasyon, muling ibalik ang mga organisasyon at magtulungan. Ganun po. So yun po, siguro ito na yung ating last, Tatay Jones, bago magpaalam. Meron ka pa bang last word? Ay, Nats, magandang gabi, Nats. Magandang gabi, Jenny, si dating chairperson ng Pag-iiribang Bicol noon, at si Ate Mine, ang aking super Ate Mine ng Soul Diaspora Church. Magandang gabi at maraming salamat sa inyong panonood. Si Nat ay kasapi naman ng ang New Era Foundation, di ba? Nat, magandang gabi. Nat Canlas. Kanina lang nakita ko yan. Namili kanina kay Jello. Namili kay Jello. Kala ko tayo namili ka. Kanino ka namili? Kay Jello, sabi niya. Ayun, magandang gabi po sa inyong lahat na muli. Iiwanan namin kayo ng aming speech ngayong gabi, yung speech namin bago kami magpaalam. Maraming salamat po sa inyong panonood and please share, like, subscribe, and whatever it is that necessary para kami ay inyong matulungan ding mapalaki at makapag-abot pa ng impormasyon sa mga migrants. Tata Jones, say hi and goodbye sa ating mga kababayan. Muli po, nagpapasalamat ako at muli akong naimbitahan dito at nakapagpahayag. Ayan. Tapos, ang ano po natin ay mag-ingat po kayo sa ating mga trabaho at lagi niyo babantayan yung inyong kalagayan at kung mayroon kayong mga problema, ibato niyo lang po sa amin at kung ano man po yung magagawa namin ay kaya namin pong gawin yan. Salamat po. Okay, good night. Ito po yung aming kaninang speech. Good night sa inyong lahat. Today's Supreme Court ruling, which is the latest in the series of action by the defenders of the status quo to derail the impeachment of the Vice President. First, it was Bongbong Marcos who said he was not interested in the impeachment, that he did not want it, and was in effect saying he did not care for accountability for corruption. Then it was the Senate that delayed the convening of the impeachment court, delayed the final trial, imposed new requirement for proceedings with the trial, and remanded the articles of impeachment to the House of Representatives while opening the option for dismissing an impeachment complaint even without the trial. Now comes the Supreme Court with its interpretation of the law that favors the impeached Vice President and imposes new requirements for holding public officials accountable by impeachment.
the ruling makes impeachment even more difficult than it already is. There seems to be a consensus among the ruling elite that the impeachment should not move forward, that the corrupt status quo should not be disturbed, and that the people should simply practice unlimited patience with the way public funds are misspent. What this shows is how